Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong bagong reaction video ang ating pong gagawin ngayon. Mula po ito kay Melvs Castle. Title po nito, Iyak Mao Ning Nagpanik, Lalayas Kayo o Missile Attack ng F-16. Kinabahan ng China, baka mabomba. Siyempre mula po yan kay Melvs Castle, ilalagay ko po sa description ang kanyang video para makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Siyempre wag niyo rin po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update din po kayo kapag po naglalabas po tayo ng reaction video. Simulan na po natin to, let's do this. Iyak ang China sa balitang ito. Sobrang natakot kasi. Pagbantaan ka ba naman at warningan ka ng F-16 at FA-50? Kaya lang naman kasi ng US Air Force wasakin ang isang buong Chinese aircraft carrier. Dahil dyan, sinisira daw ng US ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Ay nako China, kayo ang sumisira sa kapayapaan dyan sa West Philippine Sea. Kayo ang nangaharas dyan sa China, syempre lahat dyan sa Indo-Pacific ay hinaharas nyo. Lahat na nakapalibot dyan na bansa ay talaga pong binibigyan nyo ng hard time dyan sa West Philippine Sea. Kaya dapat lang talaga na kayo ay turuan ng leksyon. Kaya naaalog kayo ngayon sa US dahil sa banta na to sa inyo, no? F-16 ba naman yan eh. Siyempre malakas po talaga ang US kaya po naaalog po talaga ang China. At mas pinag pa ang Pilipinas na gumawa daw tayo ng gulo. Ba't daw kailangan pang magpadala ng F-16 at FA-50? Right of innocent passage lang naman ang hiyay. O diba, ganyang kalupit magdahilan ang mga Chinese. Kayo na ang kamuntikang pumasok sa EEZ ng Pilipinas, kayo pa ang galit. Tama, ganun yun eh, no? Ang China kasi talaga, kahit anong gawin nilang pagpapalabas sa balita nila na tayo ang nagpo-provoke, tayo ang nanggugulo dyan sa West Philippine Sea, tayo daw ang sumisira ng kapayapaan dyan sa West Philippine Sea, ay hindi na po naniniwala ang buong mundo. Kasi meron po tayong proof, no? Video proof na talaga pong ang China ang nanghaharas dyan. Tayo po ay nagre-resupply mission lang at kung ano pa pong ginagawa po natin sa ating EEZ ay wala pong karapatan ng China na manghimasok po. Pero yun pa rin po ang ginagawa po talaga nila. Nanghihimasok, nanghaharas at nananakit po sila dyan sa West Philippine Sea. Isipin nyo po, no? Meron na pong kasunduan talaga na para bumaba po ang tension dyan sa West Philippine Sea between China and Philippines. Pero ang China pa rin po ang lumabag mismo sa kasunduang iyon. Kaya wala pong kwentang kausap po ang China talaga. Kaya sa gobyerno po natin, no, wag na po tayong makipag-usap o makipagkasundo dyan sa China kasi po sila po mismo ang hindi susunod sa magiging kasunduan. Sayang lang po lahat ng effort po natin. Kaya wag na po tayong makikipag-usap sa China. Bakit? Wala bang karapatang depensahan ang sarili laban sa posibleng surprise attack ng aircraft carrier na yan? Dito nanawagan pa ang Chinese Foreign Ministry. Itigil na ng American troops ang pang-uuto sa Pilipinas. Challenging China's sovereignty and territorial integrity. The United States side should stop tolerating and supporting the Philippines' provocations and take practical actions to safeguard peace and stability in the South China Sea. Hindi naman pwedeng itigil. Sinasabi ng China pang-uuto daw, no? Hindi po tayo inuuto ng US. Yun po ay pagtulong at pagsuporta sa allied na bansa nila, no? Kaalyadong bansa ng US. Ganun po yun. Hindi po pwedeng magsawalang kibo dito ang US. Kasi po syempre meron tayong MDT, Mutual Defense Treaty. Ganun po yun. Kasi po mag-aalyadong bansa po tayo, kaya nga po nakasuporta po yung US at hindi lang naman po US, no? Halos lahat po ng bansa po talaga ay nakasuporta sa atin, lalo na po Japan, South Korea, India at marami pa pong iba. Ganun po talaga yun. Hindi po pwedeng magsawalang kibo yung mga bansa na yan kasi magkakamping bansa po talaga tayo. Itong China kasi talaga, porket walang kakampi at alam nila na maargabyado talaga sila, talagang makukuyog po talaga sila kapag nagkabombahan na talaga o nagkaanuhan talaga sa bandang huli. Ay talaga pong makukubkub po ang China talaga. Takot po talaga rin ang China, lalong-lalo na po sa US. Alam po talaga nilang kalalagyan po talaga nila. Kaya po itong ginagawa po ng US sa pagsuporta po sa atin, hindi po yung pang-uuto. Dapat lang po na sumuporta po sila sa atin kasi po kaalyado po nating bansa sila. Mariing ring sinita ng China ang patuloy na pananatili ng ballistic missile ng US Army sa ating bansa. Habang sa Pilipinas raw ang ganyang klaseng weapon system, biro matatahimik ang China sa bantang pasabugin yan ng US. Ang lagay ba nito China, no? Itong gusto ng China. Ang lagay ng China, gusto nila sila lang yung malakas diyan sa no? Dito po sa Asia.
Kasi po talaga sa buong mundo po, hindi po sila uubra talaga eh. Na sila lang yung pinakamalakas. Siyempre, pinakamalakas po ang US. Ang dating po niyan ay gusto po talaga ng China na wala po tayong maging magandang depensa dito sa ating bansa. O baka kayang-kayanin tayo. Hindi naman po ubra yon. Sa kakaya naman po nandiyan po sa atin ang Typhoon mid-range missile system po na yan ay para po sa training. Hanggat hindi pa po natatapos po ang training niya na familiarize po ang ating mga kasundaluhan dyan sa Typhoon missile system po na yan ng US, ay hindi po isusoli yan o hindi po ibabalik yan sa US. Ganun po yun. Kaya po naaalog po talaga ang Russia at ang China po talaga ngayon. Galit na galit po talaga sila kasi alam po nila yung capacity po, no? Yung kapasidad ng Typhoon missiles mid-range system po na yan ng US. 3-in-1 po ang kayang gawin po ng Typhoon missile system po na yan. Kaya po natatakot po talaga ang China at ang Russia po talagang gigil na gigil po sa US kasi po nakita po nila talaga na napakaganda at napakalakas po ng missile system po na yan. Talaga pong hindi na po sila maganda ikot puwet po talaga, no? Lalo na po tong China. Ang China po kasi talaga mapanlil lang po talaga yan eh. Kaya wag na po tayo magtitiwala sa China. At dahil patuloy at paulit-ulit na call out ng China sa US ballistic missile, ipo-pull out na o ibabalik na sa US ang naturang missile. Hindi pa siya ibabalik. Hindi pa actually ibabalik na yung latest na balita. Hanggat di natatapos yung training talaga, ay hindi po talaga maibabalik yan. Pero sana kunyaring aalisin lang para handa tayong maglunsad ng counter-attack sa China kung atakihin tayo nila. Actually, kailangan po talaga natin ng ganyang mga mid-range missile system po talaga. Para talagang kasi po, iba po kasi yung bantay. Sabi nga, di ba, yung isang senador, si Madam Amy, na meron daw hypersonic missiles po na sa atin, no? Na talagang nakatutok po sa ating bansa. Na tinatakot po tayong mga mamamayan. Na hindi po natin alam kung saan po niya lupalop na kuha po yung balita po na yan, no? Ako, alam niyo na po kung paano yan, kung sakali, no? Paano niya nalaman yan. Pero may balita rin po naman na idinidinay naman po ng China yan, no? Na yung balitang yun ni Madam. Kasi po, ay nako, ayoko na po talaga magdagdag po ng sasabihin. Alam niyo na po kung bakit po ganun, no? Ay dapat po talaga ay suportahan na lang po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating gobyerno po ngayon. Kasi po puspusan po ang ating Pangulo sa pagpapalakas po ng ating sandatahang lakas. Kasi po si Madam Amy po talaga ay talaga pong iba po yung sinasabi niya magkaiba po talaga sila ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Iba po talaga yung nila. Si Madam ay nagpapababa po ng moral ng Pilipino. At ang ating Pangulong Bongbong Marcos naman ay pinapataas ang ating moral bilang magiging proud tayo bilang maging Pilipino. Ganun po yun. Magkaiba po talaga sila, no? Kaya kayo na pong bahala sa susunod pong eleksyon. Nako. 关于美国在菲律宾部署中党，中方已经多次阐明严正立场，有关做法严重开历史倒车，严重威胁地区国家安全，严重破坏地区和平稳定。 Puro sila peace and stability, no? Puro ganun ang sinasabi ng China. No, kaya hindi mo sila pagkakatiwalaan kasi lahat ng sinasabi nila at ginagawa nila diyan sa Ayungin Shoal o diyan sa West Philippine Sea ay taliwas, no? Lagi nilang sinasabi undermine regional peace and stability, parang 'di ba? Ang parang sinusulong nila peace and stability. Pero sila mismo yung gumagawa ng karahasan diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Napakabulaan ng China. Grabe. Kaya walang maniniwala talaga dito sa China eh. Kasi iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Nanakit na nga sila, may naputulan na nga ng daliri. Nanira na nga sila ng mga inflatable. 'Di ba? Hanggang ngayon nangaharas sila. Meron ng kasunduan between China and Philippines na na para tumigil ang kaharasan diyan, na pangharas ng China. Pero nangaharas pa rin sila, nanghabol pa nga sila ng mga PCG. 7 barko yung ginamit nila, tong latest na balita lang. Yung nakaraang reaction ko lang. 'Di ba? Ay ilalagay ko na lang diyan sa taas kung anong video 'yun. Latest lang 'yun na balita. Isipin niyo nagsayang ng effort ng Pilipinas na makipag-meeting diyan sa China na 'yan, sa lintik na China na 'yan. Pero hindi pa rin sumunod ng China sa kasunduan. 'Di ba? Isipin niyo 'yun. Napakabulaan niyang China na 'yan. Peace and stability yung sinasabi nila. Sila nga 'tong nagbibigay ng karahasan diyan.
Di ba? 同地区国家人民求和平、谋发展的共同愿望背道而驰。我们敦促有关国家正视地区国家呼声，尽早纠正错误做法。 Matapos ereklamo ng Chinese Foreign Ministry ang pagbubantang warning shot ng F-16, kinumpirma ni Armed Forces Chief Romeo Brunner, aprobado na ni Pangulong Marcos ang pagbili ng multi-role fighter jet ng Yun. Philippine Air Force. Grabe talaga tong si Pangulong Bongbong Marcos talaga. Yung kagagawa ko lang po ng reaction video, meron lang naman po tayo na bagong barko po na made in South Korea po, BRP Miguel Malbar. Yun po yung pangalan, Tapos ngayon po F-16 naman po, F-16 naman po ang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang kudos po talaga, napakahusay po ng ating presidente. Kasama dyan ang F-16 na nag-warning Yes. sa China. Sa bidyong pag-atake noon ng F-16, tingnan kung gaano kalaki ang pinsalang tinamo ng China-made na barko. Ito yung pinasabog noong 2024 balikatan exercise. MRF, multi-role fighters. Ito po yung mga jet fighters na gusto nating bilhin. Wala pa akong final decision on what MRFs we are going to buy, but definitely the President has already approved that intention to buy MRFs. Nice. As to which one, wala pa akong decision. As to how many, wala pa akong narating na decision dito. At maganda po talaga na wag pong i-public yan, Kasi po, dyan po tayo nadadali. Pag ipinapublic po nila yung mga ating mga ginagawa na RORE mission dyan sa Ayungin Shoal, dyan sa West Philippine Sea, lahat po yan pag pinpublic ay talaga po nauunsyami po tayo dyan po tayo na checkmate ng China. Kailangan po talaga maging po yan, kumbaga itago po muna, Wag pong sabihin kung ilang ganto, ilang ganyan, sino magmamanufacture, kanino binili. Wag na pong sabihin po yung tutuusin para po hindi po magkaroon ng idea ang China. Syempre po, diyan po talaga tayo nadadali. Marami pong spy na mga pro-China po sa Pilipinas. Tandaan nyo yan, hanggang ngayon marami po sila. Kaya kailangan po mag-ingat po ang ating gobyerno sa mga gantong mga vital information patungkol sa pagpapalakas po ng ating sandatahang lakas. At kailangan po natin talaga itong mga multi-role fighters. Yes. During the anniversary of the Philippine Air Force, nakita po natin yung mga F-A-50 jet fighters natin, At kung gaano sila kagaling. Pero kulang pa ho ito. Tama. Para madepensahan natin yung ating bansa. Tama. So we need to get more of this. Yes. Jet fighters and multi-role fighters. The multi-role fighters are actually bigger, faster, and more lethal than the F-50s that we have now. Kayo, anong Nice. sabi nyo sa sunod-sunod na balitang to? I-komento sa baba ng salog. Ayun lang po ating po nagawa ng reaction video. Napakagandang video at magandang balita na to mula kay Mevs Castle. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At huwag nyo din po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng bagong reaction video. Maraming salamat po. Until next time, ilagay nyo na lang po sa comment section ng inyong saloobin. God bless and peace out. Bye.